Kapitan ng 3 de Mayo Digos City pumanaw sa pamamaril. Sino nga ba ang pumaslang? Gunman nakita sa live? BP Sara nagbigay ng pabuya. Lahat yan pag-uusapan natin. Hello pala sa lahat, kakampi ako ng tama at inaapi, kaya kung bago ka lang sa channel na to at tulad ko na suportado ang tama, tara, magtulungan tayo kabayan. Kilalang kapitan si Dodong Bukol sa 3 de Mayo Digos City. Isang matapang na kapitan at kilalang DDS vlogger. Kahapon naka-live siya nang biglang may isang panauhin ang dumating sa kanyang mismong compound para magsoli ng wallet pang babae. Habang naka-live si Cap Bukol, sinuri niya ang wallet na pink. May mga lamang perang papel nakalagay sa mga bulsa ng wallet. In short, sinuring mabuti ito ni Cap Bukol dahilan para maging abala siya. May nakita din siyang ID ng isang lalaki na nagngangalang Labador. Habang sinusuri ni Cap Bukol ang wallet, kahinahinala naman ang kilos ng matandang nag-turnover ng wallet. Palingon-lingon na tila sumisenya sa kanyang gilid. Kapansin-pansin din ang kotseng pula na dumaan sa kalsada bago mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Habang nakaupo ang nag-turnover ng wallet at palingalinga, mukhang alam na ang mangyayari. May biglang pumutok mula sa gilid at nang tinamaan nga si Cap Bukol, rekta ito sa kanyang dibdib. Napatakbo pa nga po doon si Cap Bukol. Habang kapansin-pansin naman ang reaksyon ng lalaki nag-turnover ng wallet na tila baga alam na po ang mangyayari plus hindi siya nagulat. Nagkunwaring di alam yung gagawin, sabay takbo sa pinagmula ng putok. Nahagip pa nga po sa video ang namaril kay Cap Bukol. Nasa likod nito ang nag-turnover ng wallet. Hindi ba dapat binaril din yung lalaking matanda na nag-turnover? Kasi witness siya dito So bakit buhay pa siya? Maraming nagsasabi na tila may alam ang matandang nagsole kunwari ng wallet. Isa sa iniimbestigahan ang lalaking nag-turnover ng wallet at sana mahuli na po ang lalaking namaril. Malaki siya, mataba, malaki yung tiyan, at hindi kahabaan yung kanyang buhok. Ngayon, nagpabuya po si BP Sara ng 1 million at 1 million din mula naman po kay Gob Ibon. Total of 2 million ang pabuya sa taong makakapagturo sa namaril kay Cap Bukol. Sana mahuli at makulong na po ang may sala dito. Habang nilalabas nga po ang labi ni Cap Bukol mula po sa loob ng hospital, pansin ang dami ng tao sa labas na nag-aantay sa kanya. Isang patunay na maraming nagmamahal sa kanya dahil sa kanyang tapang at totoo sa bayan. Samantalang ang Provincial Police reported that Digos CPS personnel were immediately dispatched and a dragnet operation was launched. They also requested a special investigation task group from PRO 11 to ensure a focused, thorough and well-coordinated investigation. So dapat lang, initial assessment have identified possible person of interest, including individuals previously mentioned by the victim in her earlier social media posts. Investigators are gathering CCTV footage and police assure that every effort is being exerted to ensure that justice is served. Yes, tama yon at dapat lamang po na managot ang taong pumaslang kay Cap Bukol. So, ito po yung pinakang pattern na nakita natin sa Facebook. So, may red car na dumaan sa likuran kasi andun po yung kalsada. And then, nung dumaan yung red car, lumabas po yung mga tauhan or kasamahan po ni Cap Bukol to check kung ano ba yun, ano bang meron sa red car na yun kasi baka tumigil. After no, napatingin itong lalaki po na nag-turnover ng wallet. So habang naka-live po si Cap Bukol, kausap niya po yung lalaking nag-turnover nga ng wallet, yung gunman naman nasa gilid. So possible na ito yung sinesenya sana nung lalaking nag-turnover po ng pink na wallet. So yung entry wound left chest,
exit wound right upper back. So mga vital talaga yung punteriya, no? Balak talaga siyang tigiin, mga kababayan. At bago pa nga daw po mangyari ang krimen na to, mga kababayan, meron na po mga nakakabangga na matataas na tao itong si Kap Bukol. In short, matapang siya, talagang mabokal din siya, at lahat po ng kamalian talaga na nangyayari po sa paligid, sa pamunuan, talagang bino-voice out niya. So madalas, ang katapangan talaga, mga kababayan, nakakamatay. Si Kap Bukol naman, yung katapangan niya is salita naman, matapang siyang nagpapahayag ng kanyang mga saloobin base sa mga nakikita niya po na nangyayari sa kanyang kapaligiran. Yun nga lang, yung freedom of expression, may hangganan din po talaga, mga kababayan. Madalas, pag nagsasabi ka ng katotohanan, hindi mo alam, may banta na pala yung buhay mo. So, sana managot po ang dapat managot, and also nakikiramay po kami sa pamilyang naulila ni Kap Bukol. Quick update lamang po ito, at makakaasa kayo na pag may bago pong update tungkol kay Kap Bukol, ibabalita natin yan dito sa channel. Yun lamang po, at maraming salamat.